Buwaba po ang pandaigdigang presyo po ng langis sa pinakamababang level sa loob po ng 3 buwan. Dahil nga po sa nakaambang kasunduan ng Iran at ng Amerika para po sa matuldukan na ang gera. Bumaba sa $81.73 ang kada bariles po ng Brent crude, ang pinakamababang presyo mula pa noong March 10. Nitong Lunes lamang po bumaksak na ng 5% ang halaga po ng langis matapos i-anunsyo nga po ni US President Donald Trump na posibleng pumirma na ang Iran at ng Amerika ng kasunduan. Inaasahan po kasing mabubuksan na po ng buo ang Strait of Hormuz at muling makakadaan ang mga oil tankers dito. Kaugnay po ng balitang yan, naniniwala po ang Department of Energy na kahit lumagda ng kasunduan ang Iran at ang Amerika, posibleng tumagal pa nga ng 2 o 3 buwan ng national emergency sa bansa. Paliwanag po ng Energy Secretary Sharon Garin, kakailanganin pa kasi ng oras para maging stable ulit ang presyo ng bilihin. Sa deklarasyon, epektibo dapat ang State of National Emergency o Energy Emergency ng hanggang 1 taon at nakadepende sa Pangulong Marcos Jr. kung palalawigin pa ito o maagang babawiin. Ayon pa kay Garin, pag-aaralan ng gobyerno kung kinakailangan pa rin ang emergency conditions. Hindi man kasi ito kailanganin ng oil industry, posibleng may iba pang mga sektor na umiinda sa epekto ng gera. Meron po naman daw pautang ang Pag-ibig Fund para po sa mga miyembrong nangangailangan ng pera sa gitna po ng epekto ng gera sa gitnang silangan at taas nga po ng presyo ng bilihin. Sa ilalim po ng Special Assistance for Financial Emergencies o SAFE Loan, maaari pong humiram ang mga kwalipikadong miyembro ng hanggang 10,000 piso o hanggang 90% ng kanilang Pag-ibig regular savings, alinman po ang mas mababa. Ito ay merong interest rate na 5.95% per annum at maaari pong bayaran sa loob ng 2 o 3 taon. Pwede pa rin daw itong mag-avail ng mga miyembro na may mga balanse pa sa Pag-ibig Multi-Purpose Loan o Calamity Loan. Nakikitang babawasan po ng mga Pilipino ang kanilang non-essential na mga gastusin. Sa gitna po yan ang epekto ng gera sa presyo ng mga bilihin at serbisyo. Base po yan sa resulta ng TransUnion Consumer Pulse Studies sa ikalawang quarter ng taong 2026. Bumaba po sa 26% ang mga nagsabing bukas pa rin silang gumastos sa pagkain, sa paglabas, sa pag-travel at maging sa entertainment. Mula po sa 30% na naitala sa unang 3 buwan ng taon. Bumaba rin sa 28% ang mga nagsabing plano nilang gumastos pa sa digital services. Nasa 36% na lamang din ang mga Pinoy ang nagbabalak na dagdagan ang kanilang itinatabi para sa kanilang ipon at maging sa retirement. Isusulong po naman daw ng BPO Industry Employees Network na itaas ang minimum daily wage ng mga entry-level workers sa Central Visayas at maging sa at ilang pang BPO hubs. May inihahanda na rin pong petisyon ang kanilang hanay para itaas ang sa 1,200 piso ang arawang sweldo ng mga nasa entry level sa Central Visayas. Kapansin-pansin daw kasi hindi na tumaas ang entry level na sahod sa kanila pong industriya sa loob ng 1 dekada. Meron pa rin daw kasing mga iniaalok na 15,000 na buwan ng sweldo sa kabila po ng pagtaas ng presyo ng bilihin sa nagdaampong mga taon. Bukod pa ito sa mga inihain nilang petisyon para nga sa Metro Manila at Tacloban sa Eastern Visayas. Balak rin daw ng grupong maghain ng petisyon sa Iloilo GID. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.